Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Sino ang makakalimot sa nakaka-LSS o Last Song Syndrome na awitin ng isang mahusay na mga awit noong dekada 90 na sa kabila ng kanyang kapansanan ay kagawa ito ng pangalan sa larangan ng musika dahil sa kanyang mga dekalidad na obra. Siya si Joel Lagartija o mas nakilala natin bilang si Willie Garte. Ipinanganak sa Barangay Nena, San Julian, Eastern Samar noong April 2, 1962. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Lagartija at Matilde Pombo. Simple lang ang buhay noon ng pamilya ni Willie. Tipikal na buhay probinsya. Hindi masagana, subalit masaya. Ngunit nabahiran ito ng kalungkutan dahil noong 3 taong gulang pa lang si Willie ay dinapuan ito ng tigdas na naging sanhi ng kanyang pagkabulag. Dahil sa pagkawala ng kanyang paningin ay hindi na nagawang pumasok sa paaralan ng batang Willie Garte. Idinoon na lamang ang kanyang oras sa ibang bagay na pwedeng mapaglibangan tulad ng pagtugtog ng gitara. Sa kanyang murang edad ay binuo ni Willie ang banda na tinawag niyang Kumbatsero, na kung saan ang grupo ng mga batang ito ay gumagamit ng instrumentong musikal na gawa sa lata, bote, galon at iba pang nagmula sa basura na maaari pang mapakinabangan. Sila ay madalas maimbitahan upang magtanghal tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Dahil sa kanilang pagtatanghal ay napansin ang kanyang husay at natural na talento sa pag-awit. Noong dekada 80 ay hinimok si Willie ng isang kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa na sumali sa binubuo nilang banda o mas popular noon sa tawag na combo. Ang kanilang grupo ay pinangalan ng Splendor Philharmonic. Sila ay madalas tumugtog sa iba't ibang lugar sa Borongan, ang kabisera ng Eastern Samar. Malimit ding magtanghal sa mga piyesta at panayam sa mga lokal na istasyon ng radyo sa naturang probinsya. Noong 1991, nang marinig ni Norma Guerreña ang mga awitin ni Willie ay agad niya itong inirecord sa cassette tape at ipinarinig sa noong direktor ng Universal Records na si Belia Tan. Lubos na nagustuhan ito ni Tan at nagka-interes kaya naman ay agad niyang inimbitahan si Garte upang lumuwas ng Maynila at magpunta sa opisina ng WEA Records Philippines Incorporated na ngayon ay Universal Records. Siya ay pumirma ng kontrata at si Belia Tan mismo ang magmamanage sa kanya. Nakilala ni Willie Garte si Inday Padiday na siyang tumulong upang magkaroon siya ng regular na gig sa isang kilalang club sa Makati. Si Padiday din ang sinasabing naging daan upang magkakilala si Garte at Herman Moreno na malaki ang naitulong sa pag-angat ng kanyang estado bilang mahusay na mga awit. Simple lang kung kumanta si Willie Garte, ngunit kapag napakinggan mo ay tatagos sa iyong puso ang bawat letra ng kanyang mga obra. Bagay na nagustuhan ng kanyang mga tagahanga na lalong nagpatingkad sa kanyang karera. Ilan sa mga awiting pinasikat ni Willie Garte ay ang Bawal na Gamot, Nasaan ang Liwanag, Hainaan Utlanan, Ikaw ang Tanging Minamahal, Kasalanan Ba, Tibok ng Puso, Kay Lupit ng Tadhana at marami pang iba. Sa dami ng kopyang naibenta mula sa album niyang Nasaan ang Liwanag ay nakasungkit ito ng multi-platinum awards. Alam nyo ba mga dre na dahil sa mainit na pagtangkilik ng mga tao sa kantang Bawal na Gamot ay ginamit ito ng dating Pangulong Fidel Ramos sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga, at ginawan din ito ng 2 sequel sa pelikula na pinagbidahan ni Romnick Sarmienta. Napangasawa ni Willie Garte si Anita Guerreña at sila biniyayaan ng 5 mga anak. Kung iisipin ay nag-uumpisa palang tahaki ni Willie ang kanyang magandang kapalaran, ngunit tila ba hindi naging mabait sa kanya ang tadhana dahil ang kanya mismong kapansanan ang dahilan ng kanyang tuluyang paglisan. Noong September 4, 1998, galing sa gig ay papauwi na sana ng bahay si Willie Garte kasama ang ama na si Juan. Noong mga panahon na iyon ay wala pang mga overpass sa bahagi ng EDSA Malibay Pasay, kaya nakagawian ng mag-ama na tumawid sa highway kahit pabatid nilang ito ay lubhang mapanganib. Ayon sa salaysay ng kanyang ama ay banayad silang naglalakad patawid ng EDSA. Si Willie ay nakahawak sa kanyang balikat, ngunit pagdating ni Juan Lagartija sa Center Island, marahil sa pagod ay hindi niya napansin na hindi na pala nakahawak sa kanyang balikat si Willie at nagulat na nauna na pala ito sa kanya. Gusto niyang pigilan ng anak ngunit huli na ang lahat. Dahil sa bilis ng pangyayari ay nasagasaan si Willie Garte ng rumaragasang 10-wheeler truck. Sa lakas ng pagkabunggo ay agad binawian ng buhay ang sikat na mga awit. Sumakabilang buhay si Willie Garte sa edad na 36 at ang kanyang labi ay nakahimlay sa Libas Cemetery, Eastern Samar. Hanggang ngayon ay patuloy na pinapakinggan ng mga Pilipino ang musika ng Bulag na Makata. Nagsilbi itong inspirasyon ng mga taong may mabigat na suliranin sa buhay.
Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kay Jake Arizabal, Johnny Bati, Aileen Buka, Marshall Acero, Lindon Umektin, Balangkit at Buen Consejo Family, Lindo Ortiz, Willie Villarta, Labs Umali at Luigi Paulica. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.